Muli magandang araw, ito ang Iparas kay Paras. Ako po si Eli Saludar, kasama natin si Secretary Jing Paras. Secretary, magandang araw sa iyo. Magandang araw, paring Eli. Magandang araw muli sa ating mga mahal na mga kababayan. Lalo na po mga kababayan, yung mga nagkahirap-hirap ngayon na mukhang napinsala doon sa gera ng nangyari sa Middle East, no? Itong laban ng Amerika on the one hand with Iran, the US together with Israel, no? And although maraming napatay ng mga top leaders ng Iran, ngunit hindi pa totally knock out ang Iran at nagkaroon ng mga retaliation doon sa mga allies ng Amerika na mga Middle Eastern countries. At dito po ang karami-rami na mga Pilipino, na mga OFWs natin. At tila maraming naapektuhan, may isa na ngang namatay. Mayroon pang isang balita na isang kamag-anak na isang prominent family na namatay din, no? Hindi pa na susuri kung anong pangalan nito, no? Pero ang bottom line is hirap ngayon ang ating gobyerno. Unang-una, walang nilatag na plano. Wala pa. Caught by surprise. Sabi nga nung mga iba na sa laki-laki ng pera na nakalaan dyan sa intelligence fund at saka confidential fund ni Marcos, mga billion-billion, 4.5 billion, hindi man lang yan na-anticipate. Wala man lang siyang intelligence report na eventually magkakagera yung Iran. Kasi inumpisahan na ng Amerika yan ng una, paring Eli, di ba? Tinarget yung nuclear power generation. Pero yun dapat nagmo-monitor na yung ating tao doon sa US, yung ambassador, kung anong mga movements that will affect. Kasi tayo, isa sa mga bansa na apektado dito dahil sa dami-dami nating OFW. Sa Saudi Arabia lang, we have about 250,000. Abot ng milyon lahat sa Middle East. Lahat sa Middle East. O, can you imagine that? Tapos maraming tuloy-tuloy pa yung gera. Nagsara na yung mga airports sa Dubai, sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. All these airports have been knocked down by the Iranian. Pati yung Strait of Hormuz, yung oil. Daanan ng mga oil tanker yun, dineliver nasa parang war zone ngayon, the oil price today, tumaas. of oil in the world as crude oil. reach dito sa atin, as of today, nagpakarga ako, 100 peso na. 120 ang dinagdag 190 ang dinagdag. So, next week, baka 2 pesos mataas. Mag-ano na tayo lalong babaon ang ating mga taong bayan. Hirap na nga tayo sa ating panggobyerno dahil food items are so high. There's unemployment. There is still inflation. Tataas pa yung inflation natin. Sigurado yan. Plus fuel pa. Apektado ang transportation nito, paring Eli. Paano ngayon kikita yung mga jeepney kung napakamahal ng mga pasahero na jeepney? Yung presyo ng bilihin, Presyo ng bilihin, apektado yan because the transport of goods will increase yung kanilang transport cost and all these things. Tapos, ito po ngayon nangyayari. Apart from all this kabulastugan ni Marcos, dito sa 18 Marines, na ipapakita natin mamaya dito sa interview ni Jessica Soho later, nakikita natin later, papakita natin na ang Pangulo ng ating bansa na nagmamayabang na mahiya kayo, siya pala ang numero 1 involved
at tumanggap ng pera based on the testimony of these 18 Marines. Kaya lang, paring Eli, ako'y nalulungkot. Kasi, may mga kasama tayo, tila masyadong ginagamit nila for their own personal interest. This is my personal view. I'm talking about the interview, yung press con ni Attorney Baligod, na karapat-dapat sana na ang bida sana dito sa interview or press con ay ang mga 18 Marines. Pero mukhang sinapawan niya at minomonopolize niya ang pananalita doon sa ikangay press con, to the extent that to other people na neutral or yung nagagalit tungkol sa corruption ay nawawala masyado yung impact, nawala yung credibility, nadismaya dahil isang tao lang ang nagdadaldal. And I don't know his motive, kung mayroon siyang ikangay ambisyon for political gains, wag naman sana ginamit itong 18 Marines kasi ito ay mapinsala sa kung gagamitin man natin sila for personal. Ano masasabi mo, paring Eli? So, dapat siguro bigyan ng pagkakataon yung bawat sundalo na sila ay matanong, katulad na karan sa press con, para siguro practice na rin pag natuloy yung kung sakali magkaroon ng Senate inquiry. Tama. Kung matutuloy. So, mayroong interview si Attorney Baligod dito ni DJ Chacha at ni Ted Pailon. Dito sa video na ito, sinasabi ni Baligod, tinanong siya kung paano niya nakilala itong mga Marines. Sinasabi niya ay napanood daw niya yung si Gutesa at nagkaroon siya ng curiosity at hanap siya ng paraan na he will be able to reach out. Para makakonect. Kasi parang gusto niyang mangyari ay corroborate yung sinasabi ni Gutesa by these Marines. Ito, pakinggan natin yung portion na tinanong siya kung anong sinasabi niya. Good morning po. Thank you for being on the show. Sir, para lang po mas malinawan kaming lahat dito, nagsimula po itong ingay tungkol po dito sa mga mali-maletang pera na may mga politiko kasama ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na nakatanggap daw ng pera na ito. Siguro simulan po natin doon sa 18 po itong mga sundalo na iniharap nyo po sa press con. Paano po ba nagsimula yung pag-contact nila sa inyo? Kasi 18 po ito Sino sa kanila ang unang kumontak? Kayo po ba ang nag-reach out o sila po ang lumapit sa inyo? Doon nakita ko po kasi yung proceedings sa Senado ay medyo naging curious ako dahil hindi tama yung pagtrato sa testimonya ni Sergeant Gutesa. Kaya meron akong kinausap para itulay ako sa mga dating kasamahan ni Sergeant Gutesa. At nakausap namin yung isa sa mga dating opisyal, no, na nagtatrabaho rin kay Saldico, at napaunlakan niya kami na makausap ko yung tatlo na dating kasamahan ni Sergeant Gutesa. At nakagawa rin ako ng paraan na makausap ko ulit ang mga ito. At yun na po, mula nung Oktubre hanggang Nobyembre ay mga 30 po ang nakausap ko. At noong Enero ay nagdesisyon sila na kailangan nilang ibahagi sa ating mga kababayan ang kanilang nalalaman. So, dito, talong-klaro yung purpose niya. Para mabigyan ng pagkakataon itong mga 18 Marines na once upon a time ay nagserbisyo kay Saldi at privy sila sa mga nangyayari. At sabi nito, ibabahagi nila yung nalalaman nila. Pero dito sa interview at press con, mukhang hindi yun ang nagiging
pakay, paring Eli. Hindi niya pinapasalita eh. Gusto niyang magkaroon ng expose, pero sinolo nitong si Baligod nung press con. Ha? Sa Club Pilipino. Mas Ano maganda masasabi sana mo dyan? pinagsalita yung bawat isa. Pinagsalita, sana, Ah. kasi yun ang purpose eh. Parang sinapawan niya at siya nang nagdaldal ng nagdaldal. At ito, kaibigan ko ito si Baligod, pero with due respect, nawalan tuloy yung kredibilidad kasi parang diniliktahan niya pati yung affidavit. Parang lumalabas ng Hindi ganun. kaya rito, baka takot siya na baka magkamali o baka yung lengguwahe ng mga sundalo, Bisayo, Oo, ano ba? pero kung totoo yung sinasabihin, Ah. ano pang, you cannot change whatever Yes, these people, kung anong alam nila, di ano lang talagang alam. Kung Tama. yun ang purpose na masiwalat yung mga anomalya, yung pag-deliver ng pera, paano mo ba? Hindi naman pwedeng diktahan yun. Kung anong alam nila, yun ang sasabihin. And yun ang hinihintay. Nung nakita ko doon sa press con, yun sana ang hinihintay ng mga press people. Pero mukhang sinasalo niya kung may magtatanong. So, ito po ang nagiging weakness nitong pagpresenta nitong mga 18 Marines. Siguro ang binabanggit mo, Sek Jing, sana hinay-hinay itong si Attorney Baligod at bigyan ng pagkakataon yung 18 Marines na makapagsalita kasi para sabihin ng tao, ito direkta mismo kasi sila ang nagsilbing security at bagman di umano. At ni saka Saldico. lalo na po, well, hindi naman ito, hindi naman tayo perfecto na pagkatao, no? Ako, abogado din. Pero siguro normally, kung magkakaroon ka ng affidavit, dapat individual affidavit. Hindi mo yung ilalamsam at isabong-sabong mo yung mga sinasabi, di ba? Paring at nalaman ko na si Mike Defensor pala ang kasama niya dito at inamin niya doon sa interview na tumulong daw si Mike at long before that nakausap ko na si Mike at naririnig ko nga itong ganito. Sana ako bilang isang lawyer na kasama dito sa kausa ng anti-corruption thing about dapat sana kung may mga tiwali ng mga opisyal at naprubahan na sila ay tumanggap ng maleta, bakit mo pa dadaan sa investigasyon ng ombudsman? Kung mayroon ka ng, ako para sa akin, kung mayroon na tayong ebidensya, halimbawa, isang congressman, dinilibiran mo ng pera, siya mismong tumanggap, mayroon kang retrato, mayroon kang, ano pang kailangan iimbestigahan kung sa daming mga grupo na willing na galit sa corruption, I can have volunteer. Sabihin ko, pare, pwede ka bang mag-file? Ito, naka-attach yung affidavit nitong tatlong, silang nag-deliver dito sa congressman na ito. Pwede ba natin pahila ng bribery? O pwede natin pahila ng malversation of public funds? Kasi alam naman natin kung saan nanggagaling yung pera ni Saldico. This came from government funds doon sa flood control ghost projects. So yan sana, individual cases. Well, yun lang so ng suggestion ko. I'm not saying mas magaling tayo sa kanila. Pero it would have been more prudent
to do that on an individual basis. Mm. At saka, kung iniisa-isa mo ang pag-file, malalaman mo ngayon kung ano lang yung available mong ebidensya against those people. Kasi, hihimayin mo ngayon paring Eli eh. So, halimbawa, sinasabi mo si Martin Romualdez, halimbawa, sinasabi nag-deliver doon. Mm. Oh. Among the people who are against corruption, there will always be volunteer. Ako mag-file diyan. Basta may ebidensya ako. Mm. Oh. So, i-attach mo yung salaysay ng isang tao, dalawang tao, tatlong tao nag-deliver. At sabihin niya, ito, dineliver namin dito. Mm. At tinanggap. Kasama namin si Martin Say at saka si Paul Estrada. Diretso na sa ombudsman, mayroon ka ng complaint, affidavit complaint. Mayroon kang resibo, mayroon kang affidavit ng nag-deliver, and so on and so forth. Diretso na. Wala nang masasabi ang ombudsman na, uy, hindi ko canard ito eh. It's a canard. Why? Because, sir, ito po, itong tao na itong Romualdez, ito po yung tumanggap ng allegedly ng pera. Oh, ganun sana ang karapat-dapat niya. That is just my point of view. From my experience, sa dami na pong na pasampahan kong kaso, mga mayors, mga kurakot, it's always filing charges against them with the evidence attached in a complaint affidavit, paring Eli. Yun dapat sana. Anyway, Sa mas maganda, individual sana yung ano. individual sana. Ah. Para malaman mo rin kung alin doon sa mga minention na na-delibera nila, makita mo ngayon na, uy, kulang pala tayo ng ebidensya dito sa isang ano. So, i-eliminate mo. Uy, kumpleto tayo dito. So, at least mga 10 o mga 15 na congressmen or senators, kumpleto ka kasi sila mismo nag-deliver, kumpleto yung mga complaints. Hindi dito, halo-halo. So, ilan po ang nakikita natin. Kasi kung hahaluan natin kasi ng mga personal aspiration, nawawala talaga yung impact at credibility noong mga testigo. Yun po ang nakikita ko. Ayan. Well, with due respect po, kung these are just our personal comment, and I hope hindi ikakagalit ito ng mga kung sino man silang nagpi-prepare nitong mga ganito, kasi tayo bilang lumalaban against corruption since 2023 pa tayo, wala tayong access dito sa mga testigo na ito. Mayroong isang may access. Swerte siya na na-access niya. Sana na-maximize, paring Eli, na-maximize sana yung impact nung kanilang testimony para patulan ng mga Senate Blue Ribbon, patulan ng Ombudsman, because maayos ang paglatag nung purpose. Para planchado lahat. Oo, planchado. No. So, yun lang po ang nakikita ko dyan. Okay, dito naman kay Senator Ping Lacson at mukhang magkaiba, no? Pero dapat yung mga ganitong sabihin natin issue, dapat hindi ito pinapalusot ng Senate Blue Ribbon Committee. Yes, kasi alam mo, ipakita nga natin yung mga pinagsasabi ni Ping Lacson na masyadong flimsy. Ito si Pinky, masyadong flimsy yung mga sinasabi. Halatang halata na umiiwas talaga siya. May mga dinadaldal siya na, we have to verify. Saan mo pa pwedeng verify? Pwede bang personal ka mag-verify? Bakit hindi mo salang yan sa Blue Ribbon Committee para magbigyan mo ng, bakit ikaw lang ba ang perfecto na tao na pwedeng mag-determine ng veracity nung sinasabi? Why don't you bring it to the Senate and let your other colleagues
Also, ang daming magagaling na lawyers yan. Ikaw, hindi ka lawyer, Mr. Pinky. Maraming lawyers na magagaling na mag-verify ng truthfulness. Sige. Di ba? Okay, panoorin natin. Oh. My first Senate President pro tempore Ping Lacson, the Senate should not validate or dignify what he said are mathematically and logistically improbable claims made by 18 former soldiers linked to the flood control controversy. Lacson questioned the believability of the allegation that 805 billion pesos in cash kickbacks passed through a single individual over a 2-year period. In a privileged speech, he said, while every accusation deserves attention, none deserves blind deference. Lacson said, laid out a series of computations from the estimated weight of 805 billion pesos in paper bills to the number of deliveries required to the share of this amount that would represent out of the country's total physical cash supply. Based on his estimates, the cash alone would weigh around 805 metric tons, excluding the weight of the suitcases needed to transport it. To move this much wealth at a limit of 500 million pesos per day, you would need to make 1,610 deliveries to Saldico's Valle Verde 6 residence or somewhere else. Unloading, unpacking, repacking, reloading, and again delivering to different individual recipients. Even if they do it every single day of the year, it would take them 4.4 years to complete the 800 million peso deliveries, Mr. President. Ito si Pinky, itong kuratong baliling na senador na ito, with due respect. Why is he so with the total amount? He's looking at the forest, hindi yung mga kahoy, the trees. Ang issue dito gaano ba katotoo yung dinideliver? Kung pwede kang, alam mo, kung hindi ka naman mathematician, pwede kang magkamali ng estimate. The 805 billion is just an estimate. But the bottom line is, dapat Mr. Lacson, imbestigahan mo kung gaano ba katotoo na nag-deliver sila. O nagkabigayan ba talaga? O nagkabigayan ba talaga? Yun dapat ang lagyan mo ng pansin mo. Pero, alam mo, masyadong obvious ka, Mr. Lacson. Well, because siguro nakita mo doon na isa sa mga inaakusahan at tumanggap ng 5 maleta ay yung amo mo. Amo nito? Senate President. Si Soto. Iskol Bocol. Kaya siyempre, gumagawa ka na ngayon ng mga alibay. Masyado mong pinapalaki yung 805. Ay, forest lang yon. Pero yung mga kahoy, yung mga the trees, ay nagsasabi, yung mga marines, nagsasabi kung ano ang mga corruption na nangyayari as far as they are concerned. Unang-una, ipakita natin itong sinasabi ng mga marines. Dapat marinig ito ni Pinky Lacson. Itong interview kay Jessica Soho, tinatanong. Umpisahan natin sa pagsalaysay nyo kung ano yung mga nasaksihan nyo at ano yung inyong mga naging trabaho. Paano kayo napasok kay Congressman Zaldico. So umpisahan natin kay Belnard. Ako po si Belnard Tubi. Nag-start po ako ng work kay Kong Saldi. Hindi pa siya congressman. Naging start siya ng congressman is 2022 or 21. Then pag-start na ng AKB, sa AKB po siya nag-start, party list. Then kausap siya ni Kong Romualdez na maging Pro 2022. 2022, nag-start na po yung namin, security. Then nagde-deliver na rin po kami ng mga basura na sinasabi nila. Since as basura po is yung code name po ng pera. Mali-maletang pera. Mali-maletang pera. Ano yung mga nasaksihan mo, Belnard? Ang una pong ang advice ni Kong Saldi, pagdi-deliver ng pera is yung matatagal na po. So kami yung pinakamatatagal. Kasama ni nilang Paul at saka ni Mark. So binababa namin from Horizon.
Si Paul at si Mark, yung mga executive assistants Yes po. ni Zaldico. Yes po. Yun po yung trusted ni Kong Saldi para po dun sa mga pera na mali-maleta na basura na pumapasok from iba't ibang district na DP po. Anong ginagawa niyo dun sa mga pera? From sa labas, then ilalagay dun sa Balye or sa Horizon, i-distribute po dun kay Speaker Romualdez po, ma'am. Yung iba't ibang mga personalidad na nabanggit, Yes, doon ma'am. kayo nagde-deliver Yes, ng ma'am. mga pera. Yes po. Mula kay Speaker Romualdez Romualdez. hanggang sa ibang mga congressmen. Yes po. Yun lang? Sila lang ba? Marami pa pong iba, ma'am, pero hindi na namin dun sa affidavit namin. Pero kung pwede po namin silang puntahan sa Congress, may access naman po kami sa Congress if ever po. Okay. Nung unang beses na pinag-deliver kayo ng pera o ng basura, sabi mo, anong pumasok sa isip mo? Anong reaction mo nung... Sa amin, ma'am, trabaho lang po yung pumasok sa isip namin. Kasi wala naman kaming intention na masama. Kasi para para lang po sa pamilya namin. Kasi kung gagawin namin na nakawin namin yung pera-pera na bulto-bulto, baka kami naman po yung balikan. Hindi ka nagulat na, Diyos ko, grabe, mali-maletang pera. Hindi naman po kami Nawindang. nagulat mo. Hindi kayo nagtaka, saan ang galing to? Walang mga ganyan. Si Kong Saldi po is contractor po, ma'am. Pero pagkakalam namin, parang nagpopondo po siya ng mga project para dun sa mga ibang project. Ano pa nasaksihan mo, Bernard? Yung pag-deliver lang po namin kay BBM sa Ilocos. Naghatid po kami ni Kong Saldi doon. Dalawa lang po kami, ma'am. Alam po ni Kong Saldi na naghatid po kami doon. Magkano yung dinala nyo doon? 3 maleta, ma'am. Na magkano ang laman? Hindi ko ma-specific kung magkano kasi medyo mabigat yung isang maleta. Large po yun. Oo. Pero di ba yung sa affidavit ninyo, merong pag large, medium, Yes. may expendable bag pa. Alam nyo kung magkano? Minsan nakwento ng executive ni Kong Saldi, almost ang laman doon is 50 to 70 po yung Yung malaki. malaki. Yung medium, magkano Yung na medium- lalaman nun? Medium is nasa 50 pababa naman siguro. Okay. Tapos yung expendable bag, 5 million. Tama Yes, ba? ma'am, yes. So kay Presidente, magkano ang dineliver nyo, sabi mo? Hindi ko specific yung kung magkano, basta 5 maleta po. So, mga kababayan, Mr. Lacson, Panpilo Lacson Jr., sabi ni Miriam, pinky ka daw. Tapos, you're identified with the Kuratong Baliling, sir. Kaya namin pinapangalanan ka ng ganyan kasi maraming nadidismaya sa'yo. Pero ito, pinapakita natin, itong individual. Wala itong 805 billion. Pero may sinasabi sila that crime has been committed, allegedly. Ito yung sinasabi ni Amy Marcos, ito yung sinasabi ng taong bayan, ito yung sinasabi ni Attorney Baligod, Pati yung Iglesia ni Cristo. at saka Iglesia ni Cristo, na dapat maimbestigahan mo. Hindi yung 805 binibilang mo at doon ka, pareha lang yan sa sinasabi mo nung kay Gutesa. Nagdadaldal na si Gutesa na nagdala siya doon, pero anong ginawa mo? Binibigyan mo ng pahirapan Binutasan si Gutesa, niya yung- binutasan mo yung notaryo. at doon sa notaryo, when in fact you should have concentrated on the act of Gutesa in bringing in money to the Romualdez house. Ito ganun din, 'di ba, paring Eli? Anong masabi mo, paring Eli? So, yun nga, dapat talagang dito, kung sa tingin niya, hindi nagsasabi ng totoo, itong 18 Marines, dun mismo sa Senado, May contempt. makompronta nila at Oo. pwedeng kasuhan, may pa-contempt, pwede kasuhan ng perjury. Yeah. Pero pinapakita mo na sinubukan mo na mag-probar. Hindi yung ikaw magbe-verify bago mo isalang. Bakit ikaw lang bang senador? Parang inaangkin mo yung blue ribbon na ikaw may-ari. Ha? Why don't you give the others a chance? You present this 18 Marines and ikaw bilang chairman, moderator ka lang eh. Bayaan mo yung mga members na magtanong. Pati yung Diba? vice chairman niya, ayaw rin natin.
Ay, kaya nga, pareho lang yun ang rason ni Ping na ayaw niya dahil nga involved si Soto. Allegedly. 5 maleta ang natanggap ni Soto. Eh, itong vice chairman naman niya, ayaw din kasi tumanggap din, allegedly, ng maleta. So, ayaw nila na mabulatlat yung pagkakorap nila, allegedly. Ha? Oo. So, yun po ang punot dulo dito. So, manawagan po tayo sa ating mga kababayan na huwag natin payagan itong mga hudas na ito na they can get away with it dahil silang may hawak ng poder at inaangkin nila na silang may-ari ng Senado. Ha? Hiram lang ninyo yan. Hinihiram nyo lang yan sa taong bayan. Inelect kayo and you are expected to perform your job. You have no right to decide on your own the fate of the people who made so much money, who made so much corruption. Eh, kung hindi nyo dalhin yan sa proper forum, in the Blue Ribbon Committee hearing, you are depriving the other senators of their right to quiz these people, to ask questions, to determine the culpability, the kangay kasalanan kung mayroon man. Pero bago mo itabit, kailangan may Imbestigahan. investigasyon muna. So, ang ginagawa ni Ping Lacson, inaangkin niya yung Blue Ribbon Committee as if siyang may-ari. Gusto niyang patayin sa umpisa pa lang. Oo. So, hindi pwede yan, Mr. Pinky. Okay, so abangan natin kung talagang anong mangyayari dito sa isyong ito at siyempre may resolusyon. Abangan natin sa iba pang mga senador. Okay, huwag pong kalimutan na mag-subscribe dito po sa Paras kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyo.